Ngayon, magandang hapon po sa bawat isa. So, nandito tayo muli para makinig sa salita po ng Panginoon. Napakaganda po ng tinuturo po sa atin ngayong week. Ayan, although marami pong mga mensahe nyo sa atin, pero hayaan lang po natin na kung ano po yung gustong iparating muli ng Diyos para sa atin. Naniniwala po ako ang mensahe ito, hindi lang po ito para sa akin, para sa kung sino man, makakatulong po ito sa buhay spiritual po natin. Amen po. Muli po tayo po yumuko at manalangin. Panginoon, lumalapit kami, papakumbaba, hindi namin ang pagsama mo, Holy Spirit, samahan mo kami sa mga oras mo. Ikaw ang makita, ikaw ang siyang maparangalan. Turo mo sa amin kung ano yung mga nais mo parating na mensahe mula sa pangalan ni Jesus. Amen. So yun po, isa sa mga topic po natin ngayon ay patungkol po sa paghayo. Yan. Sino na po ang nakaranas ng pag-share ng gospel po sa atin. So, ang ganda po ng topic po natin. Basahin ko po dito sa Matthew chapter 28, verse 19. Sabi niya po dito, kaya puntahan ninyo ang mga tao sa lahat ng bansa at gawin ninyo silang mga tagasunod ko. Bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama at ang Anak ng Banal na Espiritu. At sabi niya po sa verse 20, sabi niya, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. At tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Ngayon, isa po ito sa mga command. Actually, command po ito sa ating mga mananampalataya. And ito po isang tinatawag po natin Great Commission. Iba-iba po ang pinapagawa sa atin, pero isa po ito ang pinapagawa ng Diyos para sa atin sa mundong ito. Ayan, sino po ba ang dapat humayo? Sino po ba ang dapat magpagamit sa Diyos? So, binabanggit niya sa Isaiah 6:8, kung nagkakamali, "Here I am, send me." So, sino po kaya ang gustong magpadala o magpagamit ng buhay niya para sa Panginoon? Ito po, bakit po natin kailangan gawin po ito? Kasi alam niyo po ba, sa panahon po natin, meron po tayong programa sa church, sa soul winning, sa prayer, kung paano yung dapat natin gawin. At the same time, meron dito ay taga-pag-support. Pero alam niyo po ba, bakit po pinubos sa atin ng Diyos? Kasi ito po ang prinsipyo ni Jesus Christ. Ito ang kaparaanan niya, ito ang way niya sa paghayo at pagdidisipulo ng mga tao. So, sisimulan talaga natin mag-share, tuturuan at hanggang sa mabaptize sila at maging disipulo ni Kristo. Amen po. So, napaganda po na pinabanggit po nila, dito, mga nakarang magturo. Simula po kay Pastor Marlon, Pastor Avi, Pastor Larry. So, na po binabanggit mo dito, sabi niya po dito, ito ay mabuting balita or good news para sa atin, para sa mga nangangailangan. Good news para saan? Good news sa nangangailangan ng kagalingan, good news sa mga nangangailangan. Nakuha po natin, ano ba yung mga pangailangan po natin spiritual. So, ito ay mabuting balita. At binabanggit po dito, isa pong binanggit ni Pastor Larry, sabi niya, sa panahon po natin ngayon, lalo na ngayong year 2021. So, malaking epekto po sa atin, pero this time, kailangan mayroon tayong lakas ng loob. Huwag po tayong matakot sa gagawin po nating paghayo, lalo na ngayong year 2021, ngayong pasok ng bagong taon po na ito. At isa po dito, ang magandang banabingit po ni Pastor Marlon. Hindi ko alam kung sakto po ba yung verse, pero isa po dito yung binabanggit niya sa 2 Timothy chapter 1 verse 9, kung hindi po ako nagkakamali. Sabi niya, pinili at tinawag ka ng Diyos. Para saan? Para maging sa Kanya. Ibig sabihin, bilang tayo po, kung sino po ba yung dapat subuin ng Diyos para sa gawain po ito, sabi niya, binabanggit niya, pinili at tinawag po tayo ng Panginoon para sa Kanya. Ibig sabihin, meron po tayong misyon na dapat po nating gawin. So, ano po yung dapat po nating gawin sa natin? Ito po. Dito po sa Rema, ito po yung dito po tayo na-train. Ito po yung pinaka-basic na ginagawa natin bago ka mag-active, bago ka simulang lumago. Ayan. O, sisimulan kang maglinis ng church, pero, and then, ituturo sa atin at kung paano tayo lumagay spiritual. Isa po dito, yung pag-share ng Word of God. Naalala ko po, nung time namin, mga kabataan pa lang po doon,
tinuturuan po kami, isa po dito ang nagagay po sa amin, siyempre si Pastor Boy sa Manila. Tinuturuan po kami na na kung paano mag-share. Ngayon, ang gagawin po namin dahil kami ay nagsisimulang magturo sa mga tao, ang sinisimulan po namin, sabi niya, pinagawa niya kami sa Manila paper. Yan, sabi niya, pinasulat niya sa amin yung John 3:16. At gagawin niyo, sabi niya, sulat niyo yun at pagkatapos ng Sunday service, sabi niya, ididikit niyo yun doon sa isang gilid at gagather niyo po yung mga na-invite niyong baguhan. Yan. Hindi ko po makalimutan yan kung paano po kami tunuruan ni Pastor Boy that time. So, wala pa po hindi pa po nasisimulan yung taon-taon na training nun. Yun pala yung simula ng po namin, nung time po namin. Ayan. Hanggang sa mamaya, i-share mo yung John 3:16, alam niyo po ba na mahal na mahal tayo ng Panginoon. Ayan, tinuruan kami kung paano makipag-usap sa tao, kung paano magkaroon ng takot at pagmamahal sa Diyos. Sa madaling salita, itinuturo ko sa amin kung gaano kahalaga yung kaluluwa. Hanggang sa dumaling salita, ayan, tinuruan po kami sa loob po ito ng simbahan. Pero this time, sabi ko nga po, it's time na para lumabas po tayo sa comfort zone po natin. Ngayon, sa panahon ngayon, hindi na po John 3:16 na nakadikit sa wall yung ginagawa po natin ngayon. At simbahan na po ang mga ginagamit ng Diyos para sa mga kaluluwa po natin. Amen po. So, it's time po sa atin, ito po ay isang giyera sa atin po. Ito po ay isang labanan. Sabi ko nga po, dapat isa po tayo sa magpapagamit, isa po tayo sa dapat na ginagamit ng Diyos. Sabi ko nga po, kung ano po yung nakagawian po natin nakaraan, it's time na mag-excel po tayo. Yung pinapagit ni Pastor Jose na from time to time, dapat nag-excel po tayo. So bilang tayo, lalo na po sa mga nagsisimula pa lang, it's time na para lumabas po tayo sa comfort zone po natin. Yan. Sisimulan po natin lumabas, sisimulan po natin kumayo, at kagaya po yung ito po ang mission po natin. Hindi lang po dito sa Rema, kundi bilang isang Kristiyano, bilang mananampalataya, ito po ang mission po natin na ibinigay ng Diyos para sa atin. Amen po. So ito po, papasok po tayo dito sa soul winning. Yan, hayo ka, tuturuan ka kung paano makipag-usap, binabagit ka pag minsan kailangan lagi nakangiti, smile, look and greet. So nandun yung pagkikilit mo, papakilala mo, at syempre, in-introduce natin all the time si Jesus Christ. At ito po, from time to time, ibig sabihin, bilang tayo, sa pag-mission po natin, hindi lang po tayo mag-mission kapag tayo ay nasa simbahan. Ibig sabihin, ang gusto ng Diyos bilang mananampalataya, kahit saan ka makarating, o kahit saan ka man naroon, ano man yung ginagawa natin, ano man yung ginagawa mo, dapat nagagawa po natin yung part po natin. Amen po. May mga times, sabi nga, okay lang naman siguro na sila muna yung umayo. Total, meron naman po tayong mga manggagawa, meron naman po tayong active na mga kabataan, pero ang sinasabihan niya po tayo ay tayo. Pinakamahirap na part po, pag minsan, may mga time, nandun ka sa isang reunion, nandun ka sa isang okasyon, pero dapat hindi po nawawala po sa atin yung pagbabahagi ng salita ng Diyos. So marami po tayong mga experience po about soul winning. At ito po yung dapat po natin gawin. At may mga time pa rin, pag minsan, ito po ay wala na sa programa ng church. May mga time lalabas ka, nasa bahay kaninyo, tapos meron yung normal lang na bibili ka. May time pag minsan nagustuhan mong bumili ng balot. Isa pong naituro po sa atin, sabi niya, may mga time na may pananagutan tayo sa bawat kaluluwa. At ito po, may mga time na may mga taong ididikit sa iyo ang Diyos na isang beses mo lang mamimit o isang beses mo lang makakausap sa buong mundo. At pag namit mo na yun, maaaring hindi mo na siya makita ulit. Meron namang isang case na mamimit mo siya. Siyempre, sharean mo siya, sabihin mo kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Amen po. May mga ibang pagkakataon po Pero ito po, sabi ko po, from time to time, kailangan ginagawa po natin yung part po natin. Sabi nga po dito, may mga time, wala naman, di naman
Hindi naman ganun ka full sked yung ano po natin sa soul winning, pero ito po, gusto ng Diyos na kahit sino ang madikitan mo, kahit sino ang makausap mo, huwag na nating antayin na magkaroon pa ng programa ng soul winning. Ang hinahanap-hanap ng Lord, yung magkaroon po tayo ng genuine care. Kung paano tayo minahal ng mga pastor po natin, kung paano po tayo inalagaan ng mga leaders po natin, at kung paano po tayo minahal ng Diyos. Kaya na binabanggit ni Jesus Christ, sabi niya, kung gaano niya tayo kamahal, sabi niya, in-example niya dito, yung willing siyang ibigay yung buhay niya. Amen po. So bilang tayo, may mga time talaga na kapag nadikitan mo yung tao, it's time na kailangan po nating gawin yung part po natin sa paraan po ng papaano po. Ito po, papasok po talaga dito na bilang tayo, siyempre, unang-unang matutunan, dapat po natin matutunan po talaga sa gagawin po natin kasi unang-una po, hindi po biro po ang ginagawa po nating paghayo. Hindi biro po, ito po ay gera. Nakikipag-agawan po tayo ng kaluluwa. Nakikipag-agawan po tayo ng kaluluwa kay Satan. Ito po, sabihin ko dito, sabihin natin, tayo po ay dito sa Rema, bilang sundalo, halimbawa, na-encounter po tayo ng sundalo, hindi porkit nagsuot ka ng uniform ng sundalo, ay pwede ka nang sumapak sa gera. Amen po. So, kailangan, bilang tayo, una-una, first step, matutunan po natin mahalin. Matutunan po, magkaroon po tayo ng pagmamahal at takot sa Panginoon. Bakit? Yan po i-impart po natin sa tao. Sa pag-share mo, sa pag-share po natin, may paparamdam po natin kung gaano sila kamahal po ng Panginoon. Amen po. So tayo po ay nasa mission, gaya ng pinag-aaralan po natin. May mga time na sabi ko, may mga time, ilang minuto mo lang mamimit yung makakasama yung isang tao at bibigyan po tayo ng pagkakataon ng Diyos kung gagawin po ba natin yung part po natin. Kasi pag minsan wala namang nakakakita talaga sa atin Pero tinitignan ng Diyos yung pagsunod po natin. Kasi napakahirap naman po i-disciple yung 1 minuto mo lang mamimit, makakasama o 5 minuto. Ibig sabihin, may mga ilalapit ang Diyos sa atin na kaluluwa na kapag hindi po natin nagawa yung part po natin, maaring magugulat na lang tayo. Namit ko lang siya noong nakaraan nakahapon, nag-usap kami. Nabalitaan mo na lang na aksidente. Nabalitaan mo lang namatay. Amen po. So may mga pagkakataon po talaga sa atin na bilang tayo, from time to time, gawin po natin yung part po natin. Kahit walang nakakakita, gawin po natin yung part po natin. Bakit? Tayo po ay nasa mission. Subukan po natin. Meron din po kami mga online business. Yan, napauso na po ngayon Ito po, napakahirap, lalo na kapag busy ka. Bilang tayo, nasa sa atin po kung gagawin po natin yung part po natin. Pero ito po yung sistema ni Jesus Christ. Yung ma-impart po natin. Yung mga naranasan po natin na kung paano tayo pinukup ng Diyos. Amen po. So sabi nga dito, paulit-ulit mo mamimit yung time na bilang tayo, magulat ko na lang, may mga time na share mo siya, malapit lang sa bahay, no? May mga time kakausapin ka ng Diyos na alagaan mo, puntahan mo at i-follow up mo. Bakit po? Kasi ito po yung part ng pagdi-disciple. Amen po. So binanggit niya po dito sa 2 Timothy chapter 2 verse 2, sabi niya, ituro mo rin sa mga mapagkakatiwalaang tao na nakapagtuturo rin sa iba ang mga aral na narinig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi. So bilang po tayo, sabi nga, maganda po dito, bago po natin ituro, siguro enough na yung mga trainings po natin. Enough na yung haba ng pandemic, mga naipag-pray natin, naipag-ano po natin. So sapat na po yung mga naituro po sa atin para sa this coming year, is time na po na para magpagamit po tayo sa Panginoon. Amen po. So, paano po natin sisimulan? So, sisimulan po natin sa sarili po natin. Magsisimula po tayo, maaring mga agam-agam natin, yung pangamba po natin, paano ko po sisimulan? Maraming pangako ang Diyos, pero isa pong binabanggit niya po dito sa verse 20, sabi niya, pangako po na Jesus, tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo.
Amen po. So, from time to time, kakausapin ka ng Diyos. At from time to time, gusto ng Diyos na mag-excel ka. Pero, kailangan po nating simulan sa mga pinapagawa ng Diyos, sa mga lilit na bagay nito. Amen po. So, bilang tayo, hinahanap-hanap ng Diyos yung kung paano tayo minahal ng Panginoon, it's time na parang i-impart po natin sa mga tao. So, nandito po tayo sa paghayo, nandito po sa part po na ito, bandang huli, pananagutan po natin sa Diyos yung mga kaluluwa sa paligid po natin. Napakahirap man sa bawat sitwasyon natin, kasi muna-una, kapitbahay mo, paano mo siya-sharean, pero may pangako po ang Diyos. At bawat salita na sasabihin po natin, babakapan niya. Inaantay lang po ng Diyos kung hanggang saan po yung kagustuhan po natin na ma-impart po sa mga tao. Amen po. So, bilang tayo, nagpapasalamat po ako. Nagpapasalamat ko. From the time, sa bawat ano po natin, isa po ito sa bukang bibig ko. Always, nagpapasalamat ako sa mga taong ginamit niya. Kung bakit po ako nandito ngayon at hindi ko akalain na gagamitin ako ng Diyos sa misyong ito. Kung titignan ko po yung sarili ko, sabi ko parang hindi ako pasado. Pero alam niyo po, sa atin, hinahanap-hanap ng Diyos at tinitignan ng Diyos yung heart po natin. Ulitin ko po, gaya ng binanggit po kanina, kaya po tayo iniligtas. Kaya po tayo tinawag ng Diyos. Yung dahilan po doon, so sabi niya, para maging para sa Diyos, isa po dito, dahil may mission po tayo. Amen po. So, sa atin po, magtulungan po tayo. Naniniwala po ako, kung gagawin lang po natin yung part po natin bilang tayo, bilang mga taga-Rema, malaki po ang magagawa ng mga Remanyan dito sa bansang Pilipinas. At hindi lang po dito ang plano ng Diyos, maging sa ibang bansa. Amen po. So, I pray po na this time, instead na magpabigat po tayo, this time, tutulong po tayo sa gawain ng Panginoon. Amen po. So, muli po, naway nakuha po natin ang kalagahan ng pagmimisyon at may lagay po sa heart po natin yung ginagawa po natin na bilang disipulo, kailangan po natin matutunan at bago natin ituro at ito'y makatulong sa atin at makakatulong po sa bawat kaluluwang mamit po natin. At darating yung time, sasalubugin tayo ni Jesus Christ. Amen po. So, gano'n lang po kaikli. Muli magandang hapon po. Patuloy po tayo sa Panginoon. Sama-sama po tayo na maglingkod at magpagamit sa Panginoon. Isa pa tayo po yumuko at manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa hapon ito. Salamat po God sa mga taong ginagamit mo at salamat Panginoon sa mga taong magpapagamit ngayon hanggang sa bagong taon at sama-sama naming gagampanan ang tungkulin na pinagkatiwala mo sa aming Panginoon God. Gamitin mo kami, mightily, spiritually sa iyong gawain Panginoon God. Salamat Panginoon, salamat sa isang oportunidad na magamit mo kami. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So muli po, magandang hapon po sa bawat isa. Magpatuloy po tayo sa